I hope ditong taong ito ay kayo ay nagkaroon na ng New Year's resolution. No? New Year's resolution na sana 2016, mga failures natin, mga shortcomings natin, yung ating mga pagkakamali, ugali natin, sana na ipangako na natin ngayong 2017 na magbabago. Mayroon ba tayong New Year's resolution ngayon? Alam niyo po yung Operation Tokhang. Alam natin, milyon na ang mga sumuko dahil sa Operation Tokhang. So, balik sa maraming mga sumuko, ilang araw lang, isang buwan, o ilang sandali lamang, mababalitaan natin lahat ng sumuko o yung mga nangako na sumuko ay nasa kasawiang palad. Bakit? Bumabalik sila sa kanilang bisyo at sila ay napatay. Bakit? Dahil hindi nila nagawa ang kanilang mga ipinangako. Alam nyo, sa buhay Kristiyano, ganun din ang maraming nangyayari sa panahon ngayon. Maraming Kristiyano ang nalalagay sa kasawiang palad dahil hindi makuhang tupdin ang kanyang ipinangakong pagbabago. Kaya naman, ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng gabay kung paano tayo magbago. Yan po ang ating paksa ngayong gabi tungkol sa pagbabago na pinamagatan kong Lord, paano ba magbago? Paano ba magbago? Buksan natin ang ating psalm reading kanina. Sinadya ko talaga na ito yung ating pag-aralan dahil alam kong dito magsisimula si Deacon Ronnie sa Psalm chapter 1. At babasahin natin verse 1 hanggang 6. At itong chapter na ito ay may kaugnayan sa pagbabago. Kaya ating paksa, Lord, paano ba magbago? Basahin natin muli. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan, sapagkat ang lakad ng matuwid ng Panginoon, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ito ang salita ng Panginoon. No? At tanggapin natin ito na may kababaang puso at mayroong diwa ng pagsamba ngayong gabi. Tayo na lang. Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagsamba sa aming isip, sa aming puso, sa aming pananampalataya. Sapagkat kayo ay nasa aming kalagitnaan, gaya ng iyong pangako, saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa iyong pangalan, dahil sa inyong salita na aming pong bubuklatin ngayon at pag-aaralan. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya pagpalain po ninyo ang mga tao ninyo ngayong gabi, na sana nga po may patuloy namin ang aming pong pusong pagsamba hanggang sa matapos po ang pagpapayag ng iyong salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Itong Salmo 1, versikulo 1 hanggang 6, ay mga tanda o nagtataglay ng mga tanda ng isang mananampalatayang handang magbago. O mga tanda ng mananampalatayang nagbabago. Sana ito'y ating tignan at suriin ang ating sarili at unawain ang bagay na ito. Mayroong 4 na tanda ng mananampalatayang nagbabago.
Una, ang isang mananampalatayang nagbabago, ginagawa niyang magbago ng ugali. Yun ang unang-una eh. Tinalakay dito sa verse 1 and 2, yung ugali. Unang ugali rito na tinatalakay ay ang negatibong ugali. Yung pong bawal. At ikalawa, positibong ugali. Yung po yung kinakailangan ng isang mananampalataya. Basahin natin ang verse 1. Mapalad ang taong hindi negatibo, no? Hindi lumalakad sa payo ng masama, ni hindi tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni hindi man umuupo sa upuan ng mga manunguya. Natandaan natin na ang pagbabago ng ugali ng isang mananampalataya, ito po ay ginagawa. Hindi ito iniisip, hindi ito pinapangarap, o hindi ito itinadalangin sa Diyos na, Lord, sana baguhin mo ang ugali ko. Hindi. Ito ay ating katungkulang dapat gawin. Sapagkat sinasabi sa verse 1, mayroong negatibo. Huwag! Ibig sabihin, huwag mong gawin. Mayroong laging huwag kang gumawa. Pero sa verse 2, ay dapat natin gawin ang positibo. Natandaan natin, hindi po madali ang magbago. Bakit kanyo? Dahil mayroon tayong kaaway sa ating pagbabago. At alam niyo ba ang ating kaaway? Ayon sa Biblia, 3 ang ating kaaway. Una, number 1, si Satanas. Si Satanas, gumagamit siya ng mga tao, gumagamit siya ng mga kasangkapan, gumagamit siya ng mga pangyayari, gumagamit siya ng mga bagay para tayo pigilan magbago. Dahil ang ating pagbabago ay pagtupad sa salita ng Panginoon. Ayaw ni Satanas yun. At hindi mo mamamalayan, maaaring yung anak mo gamitin sa iyo, asawa mo gamitin sa iyo, kapitbahay mo gamitin sa iyo, maaaring trabaho mo gagamitin sa iyo, maaari yung cellphone mo, maaaring yung tab mo ang gagamitin ni Satanas para pigilan ka na gawin ang pagbabago ng ugali. Number 1 po kasi sa atin bilang Kristiyano ay sa ugali tinitignan. Kalau ugali natin, ang sabi ni Kristo, ito ay tulad sa ilaw na nagliliwanag sa mata ng tao. Kaya tandaan natin, mahirap po talaga ang magbago dahil 3 ang kaaway natin. Una, si Satanas. Ngayon, ikalawa, kahit wala si Satanas, mayroon pa rin tayong hadlang. Ano yun? Ang mundo, ang sanlibutan, yung kagandaan ng sanlibutan, yung pangangailangan ng sanlibutan, yung hilig ng sanlibutan. Number 1 yan na maghahadlang sa iyo para wag mong baguhin ang iyong buhay. Marami po tayong makikita sa sanlibutan na pipigil sa atin para wag tayong lumapit sa Diyos. At ikatlo, pinakamatinding kaaway, wala na yung si Satanas, wala na ang mundo, pero itong pinakamatinding kaaway. Sarili. Sarili na natin ang pinakamatinding kaaway. Dahil ang sarili natin, hari yan, idolo yan. Wala tayong mga idolo sa bahay, pero pinakamalaking idolo na sinasamba natin ay ang ating sarili. Pag sinabi ng sarili, ayaw kong magbago, ayaw kong baguhin yan, wala kayong pakialam, siya yung masusunod. Pero ang tanong, makakayanan ba natin mga kaaway na ito? Mayroong assurance ang Bible na makakaya natin, hindi sa ating sariling paraan at lakas, kundi sa ating pagiging anak ng Diyos. Na kung hindi ka pa anak ng Diyos, hindi mo kayang gawin ito. Hindi mo kayang pagtagumpayan ng 3 kaaway, Satanas, ang sanlibutan, at ang iyong sarili. Tanging mga ipinanganak na muli lamang ang maaring makapanagumpay. Sapagkat itong sinasabi sa banal na kasulatan. 1 John chapter 3 verse 9 to 10. Ganito ang sabi. 1 John chapter 3 verse 9 to 10, ganito ang sabi. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Ibig sabihin, kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi nagpapatuloy. Sapagkat ang kanyang binhi o ang binhi ng Diyos,
Pag sinabing binhi po ng Diyos, maaaring yung kanyang spirito at higit sa lahat ang salita na nagtanim sa ating puso na siyang nagbago ng ating buhay. Ang sabi diyan, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Nakita nyo, yung mga ipinanganak ng Diyos lamang ang may kapangyarihang talunin o gapiin o kontrolin ang kaaway natin tatlo. Satanas, mundo, at sarili. Kaya na yung bagong pagkatao natin, ang sabi sa John 4:4, punta natin dyan, karugtong lamang, chapter 4, verse 4, ito ang sabi, kayo'y sa Diyos, dahil kayo'y pinanganak na muli. Kayo'y sa Diyos, mga munting anak. Kita nyo? Tayo'y sa Diyos, tayo'y mga anak ng Diyos, at inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa sanlibutan. Okay? Yung ating bagong pagkatao, yung espiritu at yung salita na nagtanim sa ating puso ay higit na makapangyarihan kaysa nasa sanlibutan. Sino yung sanlibutan? Yung prinsipe ng sanlibutan. Satanas, sanlibutan, at ang ating sariling makasanlibutan. Okay? So, kaya natin ito. So, una, makakaya nating baguhin o pigilan ang negatibong mga gawa. Ang mga negatibong mga gawa ay tatlo diyan sa verse 1. Ano yung negatibo dyan? Hindi lumalakad sa payo ng masama. Pag sinabing payo, yung kanilang udyok, no? Yung paniniwala ng mga tao na walang Diyos, na tila parang banal at para tilang tama sila sa pantaong isipan. Kapag ikaw ay mayroong espiritu ng Diyos, ang binhi ng Diyos ay nasa iyo, hindi ka talaga lalakad dyan sa payo. Hindi mo susundin yung payo ng mga taong rebelde sa Diyos. Yung walang paniniwala sa Diyos. Maring kilala nilang Diyos pero hindi sila namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos dahil sila ay rebelde ng Diyos. Yan ang problema sa atin. Ang Christian humihingi ng payo sa mga un-Christian. Yan ang matindi. Huwag kayong basta humingi ng payo sa mga rebelde sa Diyos. Ikalawa, makakayanan niyang hindi tumayo sa daan ng makasalanan. Pag sinabi pong tumayo sa daan, kung ano yung kanilang buhay. No? Pagka ikaw ay sumunod sa kanyang payo, mapapansin mo sa buhay mo, makikipagbarkada ka na sa kanila. Makikisang-ayon ka na sa kanila. Sasama ka na doon sa pamamasyal, sasama ka na sa pamimili, dahil magandang kausap mabait. No? Pero, hindi mo namamalayan, ginagamit sila ng Satanas para ilayo ka sa totoong panampalataya. Kapag ka napag-usapan ninyo ang inyong pamilya, iba yung kanyang pananaw kaysa sa pananaw mo. At dahil ikaw ay lumakad sa payo ng masama, kadalasan niyan, tumatayo ka na sa kanyang paninindigan. Tama si ganito Yung mga anak naman yan, babae ito, kita mo, masunuri naman. Yung anak ko, dumadalo mo kami every Sunday, pero magugulo pa rin. No, iba yung gulo ng mga batang nandiyan sa sambahan kaysa sa mga batang mababait na nandiyan sa sanlibutan. Magkaiba yun. So, ingat tayo dyan. At higit sa lahat, pangatlo, hindi siya umuupo sa upuan ng mga manunuya. Ito yung mga manunuya, paniwala kayo sa mga pagsamba nyo dyan. Anong sinasayang nyo lang araw nyo pag araw linggo? Nandito kayo maghapon? Wala kayong magawa dyan. Sana magnegosyo ka na lang, magtinda ka na lang ng panganak nyo, kikita ka pa. No? Manunuya yan. Nanunuya sa iyong panampalataya, nanunuya sila sa paraan ng iyong pangangalaga sa iyong pamilya, sa iyong pagmamahal sa iyong asawa, manunuya sila. Pansinin nyo, narito yung progression Once nagsimula ka at hindi mo pinamuhay yung binhi ng Diyos na nasa iyo, ikaw ay lalakad sa kanilang payo, sasang-ayon ka. Pagkatapos, maninindigan ka sa payo ng kaibigan mo, maniniwala ka na sa kanya. Kaya minsan, kakastiguhan mo yung anak mo dahil naniwala ka doon sa taong yun. At pagkatapos, makita mo, kasama mo na siya, nasa upuan ka na ng mga taong manunuyan nito. Pero ang isang taong
handang magbago, binabago niyang kanyang ugali sa negatibo. Pinipigil niyang kanyang sarili. At ikalawa, hindi lamang siya nagpipigil ng kanyang maling ugali, kundi siya naman ay nag-accumulate ng tamang ugali. Mahirap yung tumitigil ka sa masama pero wala kang inilalagay na mabuti sa iyong buhay. Marami pong mga taong nagbago sa kanilang bisyo, pero wala namang inilagay na tamang prinsipyo. Kaya ang balanse rito ang taong mananampalatayang handang magbago, ginagawa niyang baguhin ang kanyang ugali sa negatibo, pangalawa, sa positibo. Tingnan niyo ang sabi sa verse, sa second point na pala ko doon. Sa una, ang negatibo ay pinipigil niyang gawin. At dahil dyan, siya ay nagbabago ng ugali, agad niya itong sinisimulan. Marami sa atin nagpipray, Lord, baguhin mo ko. Gusto ko nang alisin yung pangit yung bisyo ko. Gusto ko nang alisin yan. Kasi apektado ng aking pamilya. No? Tulad ng mga natukhang. Diba? Tignan yung mga natukhang na mga tao. Kasabay yung palad na matay. Ano sinasabi ng mga kamag-anak? Ano sinasabi ng anak? Walang kasalanan ng daddy ko. Hindi siya drug lord. Hindi siya drug user. Yung buong pamilya, sila, wasak, magulo. Pati mga anak nagre-rebelde. Kasi, sanay silang makita ang tatay nila na gano'n ang bisyo. Naging buhay na nila yun Mas masarap, mas komportable sila sa piling ng ama nila na humihit-hit ng sigarilyo o di kaya humihit ng sabu o may bisyo. Masaya sila ron Pag nakita nila tatay nila na hindi nakahit-hit, malungkot, ayaw nila yun. Kaya yung mga anak, sanay sila. Kaya ang tingin nila, kahit na nasawing palad ng tatay nila ay mabuti pa rin. At kadalasan yan sa mga anak na babae, pag sila ay nag-asawa, hanapin nila ang kasanayan nilang ugali ng tatay nila. Nakikita mo kung tatay nila ay lasenggo, mapapangasawa nun, lasenggo din. Kung tatay nila ay barumbado, mapapangasawa nun, barumbado na. Bakit? Sanay yung mga bata sa ganung klase ng ugali. Kaya isang taong handang magbago ng ugali, sinisimulan ito. Hindi ito panaginip, hindi ito wini-wish ko lang, kundi ito ay sinisimulan. Tumitigil siya sa kanyang buhay. Hindi siya nagpapabukas. Wala sa kanyang prinsipyo ang bukas na. Manyana habit, di ba? Yung bukas na, saka na lang. May haba pang panahon. Nananalan siya sa salita ng Panginoon tulad ng Proverbs 27 verse 1. Anong sabi sa Proverbs 27 verse 1? Ganito ang sabi. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Huwag kang magyabang. Do not boast about tomorrow. Dahil hindi mo alam kung darating ka pa bukas. Magbabago ka pa ba bukas kung patay ka na? Tulad ng mga natukhang, wala nang pagbabago. Pero hanggat mayroon kang panahon, simulan mo nang mabago para makita ng pamilya mo ang pagkakaiba ng buhay mo ngayon at sa nakaraan. Kaya nga ang kaligtasan ay laging ngayon. Kaligtasan sa kahiyan, kaligtasan sa masamang ugali ay dapat ngayon. Huwag nyo nang ipagpabukas, mga kapatid. Pag may narinig kayong mensahe sa Panginoon na ikaw ay tinumbok, ikaw ay kinausap, alam ng Diyos na ikaw yun. Huwag mo nang ituro yung preacher. Nagpapatama na naman si pastor. Huwag niyong ituro yun. Kundi ituro niyo yung sarili, ang Diyos ang nagsalita sa akin, so I have to do something. 2 Corinthians 6:2, ganito ang sabi. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Huwag ka na maghanap ng payo ng mga taong manunuya. Huwag ka na maghanap ng payo ng iyong sarili. Dahil ang sarili mo makasalanan, sundin mo ang salita ng Panginoon.
Kung maghihintay ka pa ng payo, kadalasan ang makikita mong payo ay payo ng mga masama. At kapag ka nakatanggap ka ng payo ng masama ng mga unbelievers, pangawakan mo na yun, tatayuan mo yun. Pagkatapos uupuan mo na. At ano mangyari? Tama ito. Pero, huwag tayong tumigil dyan na gawin ang magbago ng ugali, kundi tumuloy tayo sa ikalawa. Kalawang tanda. Ang taong nagbabago ng ugali, ginagawa niyang magbago ng hilig. Hindi lamang niya ginagawang bago ang kanyang ugali, kundi siya nagkakaroon ng bagong hilig. Inaalis niya ang negatibo, pero pinapasukan niya ng positibong hilig. Verse 2, ang sabi sa verse 2. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang hilig, ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Alam niyo yung hilig na tinutukoy dito, maging hilig natin ang magbabad sa salita ng Diyos. Whenever we have the time, saan man tayo, maaaring nagtrabaho, mayroon tayong konting oras na naghihintay, waiting time, tungkol tayo sa salita ng Panginoon, malaki po may tutulong ng salita ng Diyos habang ikaw ay naghihintay. Kaysa yung nag-iisip ka kung anong iniisip mo, walang nangyayari sa'yo. Ngayong pag ikaw'y nagbabad sa salita ng Diyos, 99% may makukuha ka. At yun ay nagpapadagdag ng vitamina ng iyong kaluluwa. Pag sinabi pong hilig, hindi magkakaroon ng hilig isang tao kung hindi niya ito nasimulan. Di ba? Kayo ba hilig nyo nang kumain ng almusal? Hilig nyo kumain ng almusal? Palagi ko, siguro. Hilig nyo bang magsipilyo every morning? Oo. Hilig nyo bang magbihis bago pumasok sa trabaho? Palagay ko. Kahit nakalimutan ninyo magsuot ng sapatos, pag nasa kalagitnaan na kayo lakad, kailangan uwi ka muna. Atrasado ng oras, pero hilig mo kasing nakasapatos. Ang hilig po, ito'y isang gawa, isang bagay na ating sinimulang gawin. Hanggang sa ito'y ating makasanayan. Kung tawagin yan, habit. Habit. Alam niyo yung mga taong mga shabu, hindi yan nagiging habit o naging addict sila sa shabu kung hindi sila nakatikim sa primero. Yung mga tao na mahilig manigarilyo, hindi yan maging addict sa sigarilyo kung hindi yan tumikim. Hanggang sa nakasanayan. Noong una, ganun pa yun. Ayoko niya. Pati sa alak, susuka-suka daw. Kunwari, kinubukasan, mayroon po ba dyan? Wala na. Habit na, naging hilig na. So, gawin din natin na magbabad sa salita ng Diyos. Alam kong, unang basa mo pa lang, isang versiko pa lang, pumipikit na mata mo. Pero mas maigi yun, na ikaw inaantok sa salita ng Diyos dahil nakakalimutan mo ang kasalanan mo. Kaysa inaantok ka sa kakasigarilyo mo dyan, nakikita ng mga tao. Hilig ay ginagawa upang makasanayan. At ang hilig, para makasanayan, ginagawa itong kusa. Pag hindi mo kinukusa isang bagay, walang mangyayaring simula sa iyo. Hanggat hindi mo kinukusang buksan ang iyong Bible, wala kang makukuha. Wala kang mababasa. Wala kang matutunan. Dahil tayo, likas tayong tamad. Likas tayo tamad. Pero pag tungkol sa pera, yung katamaran natin, talagang pinipilit natin tumayo kahit na tayo inaantok dahil alam ko, pera na ito. Kung tungkol sa pag-ibig at andyan yung minaman mong gusto mong niligawan pa, kahit na aalog-alog ka sa puyat, dahil gusto mong kukusahin mo talaga lumapit para makipagkita sa kanya. Kusa po ito eh.
Kahiligan ninyong magbasa ng Biblia. Kahiligan ninyong mahalin ang salita ng Panginoon. Kahiligan ninyong bulayin ang salita ng Diyos. Kahiligan ninyong ipamuhay ang inyong natutunan sa salita ng Diyos. At siya positibo yung iyong dinadagdag sa buhay at naalis naman ang mga negatibo. Yun ang problema sa maraming Kristiyano. Gusto magbago pero ayaw magpasok ng positibo. So, ang sabi dyan, para ito yung ating magawa, ang sabi sa verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Na yung take note yung kagalakan. Pagka nagagalak tayo sa salita ng Diyos, magtatapos tayong galak na nagbubulay sa salita ng Diyos. Pag nagsimula kang galak na basahin ito, alam nyo, magtatapos ka na ninanam mong may galak. Yung pala yun. Yung pala ibig sabihin. No? At alam nyo, pagka galak ka sa salita ng Panginoon, hindi mo namamalayan, ang ganda na pakitungo mo sa anak mo, ganda ng pakitungo sa asawa mo, ganda ng pagpasok mo sa trabaho, magalakin ka. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kagalakan sa atin. Meron din kalungkutan pagka tayo ay kinakausap na gusto ng salita ng Diyos na baguhin tayo. Pero pag sinunod natin yun, kagalakan naman ang aanilin. So, paano magbabad sa salita ng Diyos? Kagalakan. Dapat magalak tayong magbasa palagi at magalak tayong magbulay. Alam nyo, naranasan ko rin ito. Pag nagbasa ako, wala akong maintindihan eh. Nangyayari ba sa inyo? Sa unang basa mo, wala ka talaga maintindihan. Pero, balikan mo, ikalawa, basahin mo lang. Ikatlo, basahin mo lang. Pang-apat, basahin mo lang. Basahin nyo. Hanggang sa katuwaan nyo lang basahin, sabihin ko sa iyo, maunawaan nyo. Ano ba signboard? Patungong Makati. May signboard doon, may arrow. Oo, patungong Makati. So, Makati, yung arrow, nandiyan lang. Ulitin mo. Patungong Makati. Ulitin mo. Makati malayo pa, pero may direksyon. Hindi pwede buko ka, Makati na ito. No? Maraming ganun eh. Nagbabasa ng Biblia, kung ano na una niyang impression doon sa Pinas ka, ito na talaga. Magipagtalo ka na, dahil itong kalugan. Mali pa na. Basahin mo hanggang sa bigyan ka ng direksyon. Going to Makati. Hindi itong lugar ng Makati. Okay? Halimbawa, going to Pansol, Hot Spring. Pag nakita mo yung signboard na yan, sa unang tingin mo, uy, hot spring na! Maghuhubad ka na rin, maliligo ka sa imbornal yung pinaglagyan ng signboard. You have to meditate on it. Tama ba? Tama pa unawa ko. Malayo pa, di ba? 50 kilometers pa yung hot spring. Doon sa yung pagbubulay-bulay, makikita mo kalkuhan, malayo pa. Pero dapat ako manabik na puntahan yun. May hot spring. Kailangan natin ang magbago ng hilig. Alam nyo, kung hilig nyo mag-chismis, baguhin nyo na. Kung hilig nyo magpayo ng makasalibutan payo sa mga Kristiyano, na alam nyo Kristiyano, tigilan nyo na. Ipapahamak mo rin Kristiyano kung siya ay walang matibay na pinanghawakan sa salita. Ikatlong tanda ng mananampalatayang nagbabago, hindi lamang siya magbabago ng ugali, hindi lamang magbabago ng hilig, kundi ikatlong magbabago siya ng ambisyon. Ambisyon. Yung kanyang tinatanaw. Tingnan ang sabi sa verse 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Unang impresyon, ang tao daw nagbababad sa salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, ano daw sabi dyan? Punong kahoy siya? Hindi. Gaya. Unawain mo. Magiging tulad siya sa isang punong kahoy. Andun yung pagbubulay-bulay natin. Pag-unawa. Ngayon,
pag naunawaan natin na siya tulad ng punong kahoy, ano ba ang itsura ng punong kahoy na ito? Nasabi, itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ano itsura ng punong kahoy na itanim sa tabi ng agos ng tubig? Ang sabi diyan, siya ay nagbubunga sa kanyang panahunan. Hindi kailanman magkakaroon ng patlang sa kanyang pagbubunga. At ang mga dahon niya hindi nalalanta. At lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Yung pala ang magiging tao, kailan ng tao, na siya nagbababa, nagbabasa, nagbubulin salita ng Panginoon, matutulad siya sa isang punong kahoy. Kaya, isipin niya, kailangan kong ambisyonin sa buhay yung katulad ng puno. Pag mayroon tayong pangalan magbago ng ugali, magbago ng hilig, tiyak magbabago ang iyong ambisyon, ang iyong layunin sa buhay. Panghawakan mo ang pagiging punong kahoy. Ang punong kahoy ay isang magandang larawan ng isang taong matagumpay dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ang sabi diyan, ang ambisyon ng tao, kung tao ang ambisyon, inspirado ka, no? Inspired kang tigilan ang mga negatibo at tanggapin ang mga positibo. Nang sa ganon, maabot mo ang ibubunga nito. Ambisyon. Halimbawa, pumunta ka ng Amerika. Pangarap mo. Diba? Pero, ang pagpunta mo sa Amerika, maraming proseso. Dapat sundin mo. Unang proseso, alisin mo yung mga negatibo sa buhay mo. At isagawa mo yung mga positibo. Halimbawa, mayroon kang dalawang asawa, hindi ka pwedeng bigyan ng, no? Magsisinungaling ka ngayon, wala kang asawa. Inalis mo yung negatibo, pero hindi yun ang tinutulong ko rito. Maraming ganun sa abroad. Alisin yung mga bagay na hadlang sa iyong pagpunta sa abroad. At susundin mo yung hinihingi, requirements. Kailangan may visa, kailangan may passport, kailangan lahat gagawin mo. Negative, alisin, positive, intake. Para sa ganun, yung pangarap mong makarating, maabot mo. The same din sa Kristiyanong magbabago. May bagong ambisyon. Ang sabi diyan, matutulad siya sa isang puno na magbubunga sa takdang panahon. Alam niyo, mayroon tayong mga text dito tungkol sa mga puno na babad sa salita ng Panginoon, babad sa tabing ilog. Like for example, John 15 na lang, verse 4, ito ay ubas, puno ng ubas. At alam natin na tinuturo ng Panginoon dito, siya yung punong ubas, at ang mga mananampalataya ay ang mga sanga. Ganito ang sabi, kayo'y manatili sa akin. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman, kayo, malibang kayo'y manatili sa akin, yun na, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ang pagbabago po natin ng ating buhay, hindi sa ating lakas, kundi yung ating pananatili kay Kristo. At ang pananatili natin kay Kristo, pagmamahal natin kay Kristo, ay sa pamagitan ng pagbubulay-bulay, pagbabasa ng kanyang salita. John 14:21. Ang sabi ng Panginoon, sino mang nagtataglay ng aking salita at ipinamumuhay ito, siya yung umiibig sa akin. Siya yung nananatili sa akin. Napakalaga na sa ating pagbabago, upang makamit natin ang magandang ambisyon, magbunga tayo sa pamamagitan ng pananatili natin kay Kristo. At hindi ka mabibigo sa Diyos. Hindi ka mabibigo. Ikalawa, hindi lamang magbunga sa takdang panahon, ang madahon mo ay hindi malalantay. Ibig sabihin, laging matapat-tapat. Ang dahon na natutuyo, ibig sabihin, umaalis siya sa koneksyon ng sanga. Umaalis siya sa koneksyon ng katawan.
Now tayo, ang isang daho, ang isang sanga, siya nakadepende lamang sa buhay na nakukuha niya sa puno. Ganon din tayo. Nakadepende tayo sa buhay kay Kristo na siyang puno natin. Kung tayo po hiwalay dyan, wala tayong mangyari. Walang mangyari sa atin. Ang sinabi dyan, to abide, yung pananatili sa Kanya, ibig sabihin, pagiging tapat natin sa Kanya. At, hindi mabibigo, yayabong o uunlad tayo sa ating buhay habang tinatahak natin ang daan patungo sa ating ambisyon. Ang ambisyon natin is to glorify and to enjoy God forever. Then lastly, ang mga tanda ng mananampalatayang nagbabago, ginagawa niyang magbago ng ugali, ginagawa niya magbago ng hilig, ginagawa niya magbago ng ambisyon, at ikaapat, nakahanda siyang magbago ng katayuan. Bakit kaya kailangan katayuan? Ibig sabihin, dapat simulan mo na ngayon. Ano ba ang standing mo ngayon? Ikaw ba ay wala pang pagbabago? Ikaw ba ay nasa problema pa dahil sa iyong kawalang pagbabago? Dapat magbago ka ng katayuan. Huwag kang manatili dyan. Bakit? Itong tao ito, na mayroong pagbabago ng ugali, pagbabago ng hilig, pagbabago ng bisyon, nakita niya kung ano magiging kahantungan niya kung hindi siya agad gagawa ng aksyon sa kanyang katayuan. Verse 4 hanggang 6. Ang masama, ito, sabi ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Ipa, di ba? Sa Bisaya pa, taho. Ipa, na tinataboy sa hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sapagkat, ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakalam. Ngunit, mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Now, tingnan nyo, ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakalam. Ibig sabihin, ang Panginoon ang siyang nagbibigay provision para maisagawa niya ang lahat ng kanyang ambisyon na magbago. Pero ang masama, mapapahamak dahil hindi binibigyan ng Diyos ng provision. So, pang-apat, ang mananampalatayang nagbabago, nakahanda siyang magbago ng katayuan. Dahil ayaw niyang masadla sa taong patungo sa kapamakan. Taong masama. Ang taong masama, siya ay bigo. Bagamat siya ay maaring may pinagmamalaki sa kasalukuyan, pero itong taong mayroon pong alam tungkol sa kinabukasan, alam niya na kahit gaano pa kaganda ang buhay nitong taong masamang ito, sa dulo niyan ay bigo. Kaya huwag natin kainggitan yung mga taong talaga namang sa tingin mo parang nasa kanila ng lahat, pero wala silang takot sa Diyos. Kabiguan ng kanilang patutunguhan. Kabiguan. So, mapapahamak siya. Alam niyo kung bakit? Ang masama, hindi siya tulad ng taong may espiritu ng Diyos. Ang taong may espiritu ng Diyos, kagalakan niya mag-aral ng salita ng Diyos. Pero ang taong masama, naku po! Pagod na pagod talaga siya. Hindi bali magtrabaho siya, maghapon, mag-overtime, kahit construction ang buhay niya, ang trabaho niya, okay lang sa kanya pagdating sa bahay. Pero pabasahin mo ng salita ng Diyos, pagod ka agad dyan. Ilang segundo lang, tulog na yan. Dahil kinapapaguran niya talaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Now, examine yourself. Ito bang ugali natin? Napapagod ba tayo pag nagbabasa ng salita ng Diyos? Baka ikaw yung tinutukoy dito na ipa. At lalo na, pagdating sa pag-uunawa ng kanyang binasa, maaaring may nabasa siyang kaunti, pero katatamaran niyang mag-isip. Nako, huwag mo akong bigyan ng problema dyan. Sobra na yung pag-iisip ko sa maghapon.
sa trabaho. Pag-isipin po ako sa Biblia yan, nasisiraan ng ulo lang nag-iisip dyan. Narinig niyo ba yun? O yung ba katwiran natin? Kaya pagdating sa pagsamba, hindi mo sapata yung anak ng Biblia. Wala akong panahon mag-isip dyan. Basta makikinig lang ako. Ganun ba? Yeah. Dapat bawat banggit ng pastor, kung saan kayo tinuturong talata, hanapin ninyo, kasabikan ninyo, unawain ninyo, paano niyang pinaliwanag yun? Yun ay para sa atin. Huwag mong sayangin ito. Huwag mong sayangin. Bawat patak nito ng salita ng Diyos ay ginto para sa atin. Huwag nating katamaran ng magbulan. So yun ang taong bigo. Ang taong bigo, walang kinabukasan. Walang kinabukasan. Dahil wala siyang kagalakan sa pagbabasa, kakatamaran niya ang magbulay ng salita ng Diyos. Ikalawa, ang taong bigo, walang tamang kalagayan. Wala siyang pupuntahan talaga eh. Tingnan niyo ang sabi sa verse 5. Kaya't ang masama, hindi tatayo sa hukuman. Maging sa hukuman, wala siyang pagkakataong siya ay haharap sa Diyos para ikatwiran ang kanyang sarili. No, wala na siyang panahon doon. Kundi siya itambog na lang sa impyerno. Itatapon na lamang sa impyerno, hindi na siya dadaan sa hukuman. Whereas, sa mga mananampalataya, tatayo sa hukuman ng Diyos upang ibahagi ang iyong parte sa kaharian ng langit. Hindi siya tatayo sa hukuman. Maaaring dito sa lupa, siya yung taga-hukom sa mga tao, pero pagdating sa Diyos, wala na siyang pagkakataong humarap pa sa hustisya ng Diyos. Siya ay diretso na sa kaparusahan. Kaya wala siyang tamang kalagayan. Hindi tatayo sa hukuman, hindi rin tatayo sa kapulungan ng matutuwid. Never talaga. Asan ba kapulungan ng matutuwid pagdating ng panahon? Sa langit. Kaya huwag niya sabihin, nako, tigilan niyo ako dyan, malalaman na lang natin yan pag nasa langit na tayo. Paano malalaman? Kaya sabi rito, ni hindi ka kasama sa kapulungan ng matutuwid. Dito, sa lupa, sigurado siya sa kalagayan niya. Tignan niyo ang tagumpay ko, tignan niyo, sa pawis ko, inabot ko lahat ng ito. Kaya huwag niyo kong lukuhin dyan sa inyong pag-born again na yan. Wow. Ang taong bigo, walang kinabukasan. Ang taong bigo, walang tamang kalagayan. Ang taong bigo, ikatlo, tiyak sa kapamakan. Verse 6, ang sabi sa verse 6, ang ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Hindi sa kilala ng Panginoon. Mali sa lupa, kilala niya ang Panginoon. Kasama siya roon sa nagparid. Sana naipit siya yung mga naipit. Kasama siyang milyon ng tutulakan doon para makita lamang at magpunas ng itim. Akala nila ito raw ang swerte. Maintindihan ang swerte ng mundo para yumamat. Sabi, pula. Sabi naman, itim. Ano ba talaga? Wala talaga. Wala talagang pagtutunguhan. Samantalang, sa mga mananampata, iisa lang. Ang Diyos lang ang pinagmumulan ng lahat ng ating pagpapala. At isang kasangkapan lang ang ginagamit ng Diyos para matanggap natin yung kanyang itinakda na at inihanda. Pananalangin. Magkakaroon tayo ng tamang panalangin kung tama ang ating pag-unawa at pagkikinig ng salita. Ito yung mga taong makikipaglaban sila sa Diyos pagdating ng paghahatol. Alam mo kung saan sila? Ang sabi dyan, hindi sila tatayo sa hukuman. Saan sila? Sa impyerno. Pero sa impyerno, makikipagtalo pa sila sa Panginoon. Pambihira ka, Panginoon, sinungaling ka. Sabi mo, sunod lang ako sa iyo, maniwala ako sa iyo, mapapalangit na. Kasabihin mo ang tao yan. Kumatayo pa ako doon sa itim. Nagdala ako ng mga pula, ng mga manok sa bahay. Hindi na sabi sa Matthew 7:51. Ito yung sasabihin nila.
Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karinang langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ikaw yun. Sa araw na yun, ay marami ang magsasabi sa akin. Paano araw na yun? Kung nandun na sila, sa naglalagab-lab na ako reklamo sila ng reklamo doon. Tulad ng sila yung nabubuhay pa sa lupa, reklamo. Ang sabi nila, Panginoon! Panginoon! Hindi ba nangaral ako, nagpropesya ako, kami sa iyong pangalan? Hindi ba ako pa yung nangunahan sa nobina? Di ba ako pa yung presidente ng aming association na Perpetual Health? Di ba kami pa yung umakit doon sa Banahaw? Hindi ba? Ang sabi, hindi ba't nagpapalayas kami ng mga demonyo? Hindi ba't maraming umakyat sa Banahaw para pag-pray namin at tawas-tawas, nagpapalayas kami ng demonyo? Sa iyong pangalan? Pero hindi ito itinanggi ng Panginoon. Kasi ang Panginoon talaga, pagka ginamit ang pangalan niya, may kapangyarihan. Kahit sa masamang paraan. Sabi ni Pablo, alam man ang paraan nilang pangangaral sa pangalan ni Kristo, kinatutuwa ko na ipinangaral nila, pero pananagutan nila kung ano kanilang mga layunin. Hindi ito tinanggi ng Panginoon. Ang sabi na sa iyong pangalan, ay gumawa ka ng maraming gawang makapangyarihan, gumawa kami ng kabutihan. 23, at kung magkagayon, ay papayag ko sa kanila. Hindi ko kayo kilala. Kailanman. Dumayo kayo sa akin. Kayo mga gumagawa ng kasamaan. Yung lahat palang ginagawa mo sa kanilang sariling layunin, kasamaan yun. Ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon. Sila yung mga taong may pangalan ni Kristo. Pero walang Kristo sa kanilang mga buhay. So, ano ko sa ating mga kapatid ngayon? Kayo ba naghandang magbago? Mananatili ba kayo sa kalagayan ninyo? Tulad ng mga tao nasa tukhang? Okay, kunwari pupunta roon sa presinto para sumurrender, para makilala ang surrenderer, pero ang layunin babalik para magbenta ulit at lumamit, at nakikita ng mga anak. Mga anak hindi rin magbabago dahil nakikitaan tayo ng mga magulang. Pero hindi pa huli lahat Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng sino mang nagtataglay ng binhi ng Diyos, siya ipinanganak na muli at hindi siya kailanman magpapatuloy sa kasalanan. Bumabagsak sa kasalanan pero hindi magpapatuloy. Yun ang sinabi ng Panginoon sa 1 John chapter 5, verse 13. Sapagkat greater is He that is in us than he who is in the world. Bumabagsak tayo, yes. Mag-repent. Magbago. Huwag natin ipabukas. May panahon pa ang Diyos para baguhin ang buhay natin. Alam niyo ba yung mga natukhang na yan? Kaya nga may tukhang operation, tukhang upang bigyan sila ng panibagong pagkakataon. Pero sinasayang nilang pagkakataon. Pero ang Panginoon natin, hanggat may buhay tayo, ang pagkakataon ay nasa atin. So ano pong leksyon? Una, dapat natin alalahanin mga kapatid na mayroong tukhang din na harapin tayong lahat sa araw ng paghukom ng Diyos. Sana huwag tayong matukhang para tayo ay mapasa kasawiang palay. Tulad ng tumitigil, marami po ang mga natukhang, marami po ang mga Kristiyano rin na kinakausap ng Diyos, pero ayaw nila magbago. Kaya anong ginagawa nila? Umaalis na lang. Umaalis na lang sa Panginoon. Pero sabi sa 1 John 2:9, kung yan ay mangyari, ganito sabi, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot
sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Oh, I'm sorry. 19 pala. 1 John 2:19. Sila'y lumalabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nila maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Sana kung tayo man ay kinakausap ng Diyos, magdesisyon tayo. Alisin ang negatibo, tanggapin ang positibo. Huwag tumigil, huwag tumigil. Mayroon pang pag-asa ang Diyos para sa atin. Alam niyo, maalala ko yung 10 pitongin? Yung 10 yun, pare-parehong tumanggap ng kabutihan ng Diyos sa simula. They were so happy. They were so proud about it. Talagang nagbubunyi sila, pero isa lang ang nakalalang dapat kong ipaglingkod ito sa Panginoon. At yung isang bumalik at naglingkod at patuloy hanggang makamit niya ang totoong kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Whereas doon sa mga nakatikim ng biyaya sa una, hanggang doon lang sila, ayaw nilang maglingkod sa Diyos, ayaw nilang magbago. Natutuwa na sila sa mga pagpapalang natanggap nila. Sana huwag tayong naman. Kundi magpatuloy tayo upang tayo ay mabago. Ikalawa, lagi natin isa sa isip, isa sa puso, ng ating tinatamasang pagpapala, anumang pagpapalang mabuti. Sinabi sa James chapter 1, anumang mabuting tinatanggap natin, ito'y mula sa Diyos, hindi mula sa diablo, hindi mula sa kaninumang tao, ito'y mula sa Diyos. Lahat ng kabutihan. Hindi sa pulang manok, hindi sa itim, hindi kung kani-kanino. Ang pagpapal natin mula sa Diyos. Kaya ang Diyos dapat ang parangalan natin. At sundin natin ang kanyang salita. Sapagkat salita ng Diyos ang siyang makapagbabago ng ating mga puso. Ikatlo, mga kapatid, alalahan din natin ang ating pagbabago. Ang ating kapanganakan muli. Sapagkat kung hindi po tiyak ang ating kapanganakan, tulad lamang tayo ng siyam na kitongin na nakatagpo ng kabutihan sa Diyos, ngunit hindi na bumalik para mabago ang kanyang buong buhay at maligtas siya. Baka yun ang ating naranasan ngayon. Natuwa lang tayo dahil nakatanggap tayo ng Diyos sa Diyos ng pagpapala, kabutihan, ano mabuti, pero hindi pa sapat yun. Lahat po ng ating natanggap, ito ay means lamang para lumapit tayong tuluyan, mabago ang ating buong pagkatao at kaluluwa. At bilang mga totoong mananampalataya, umiwagay na tayo sa mga sasama. Wala tayong mga tuwiran. Kahit wala na yung diablo, kahit wala na yung mundo, pero ang pinakamatinding kaaway natin ng ating sarili, pinagmamalaki pa natin, ating pang ikinakatwiran, pinagtatanggol natin ang ating mali, ang ating pride, ang ating kayabangan, at pinapakita natin na tayo yung tama, pero sinasabi ng Diyos, mali ka. Baguhin mo na yan. Kung totoo tayo mananampalataya, sumunod tayo sa paraan ng Diyos dahil yung totoong pagbabago. Biblical reformation. Pero kung reformation lang, manly reformation without regeneration, yan ay wala pong kabuluhan. Panlabas na pagbabago lang yun. Kailangan talaga mula sa binagong puso ng Panginoon. At paano mangyari yun? Ito yung pagsuko natin ng ating buhay kay Kristo. Kung gusto mong matanggap ang totoong pagbabago, nang sa ganon, patuloy mong mabago ang buhay mo, ito ay na kay Kristo lamang. Ngunit kung wala ka pang pagbabagong totoo at pipilitin mong baguhin ang buhay mo, yan po ay relihiyosong gawa naman. Ingatan po natin ang dalawang pagkakaiba niya. Isuko natin ang buhay natin kay Kristo at matatanggap natin ang totoong pagbabago. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Tayong lahat. Panginoon, nawa
kung paano po mayroong resolution, ay ito'y maganda rin naman. Pero kung resolution lamang, Lord, sa isipan ng tao, at hindi po mula sa iyong salita, ito po'y walang kabuluhan. Ito po ay panlabas na pagbabago lamang, pagpupunwari. Ngunit, kung nais namin magkaroon ng totoong resolution, pangako na magbago, aming ilapit ang aming puso at buhay kay Kristo. Sapagkat siya lamang ang tanging makapagbabago at makapagliligtas na naming mga buhay. At kung kami naman, Panginoon, ay totoong mga Kristiyano na, Lord, huwag kaming pagmatigas sa aming puso. Huwag namin hayaan na masira ang aming buhay, masira ang aming pamilya dahil sa aming pong pagrebelde laban sa iyong kalooban. Nawa, magdesisyon kami ngayon na magbago ng ugali, magbago ng hilig, magbago ng ambisyon, at magbago ngayon din ng katayuan. Sapagkat ito ang iyong kalooban. Aming sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.